2 Corinthians 4:8. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Maraming suliranin, maraming pressure na nagmumula sa iba't ibang dako, pero hindi naman tayo nagkakadurog-durog. Tayo kuminsan ay naguguluhan, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Problems. Maraming problema ang mga tao. Minsan sunod-sunod, sabay-sabay, sapin-sapin. Ano ang maaaring matutunan mula sa salita ng Diyos tungkol sa pagharap sa mga problema ng buhay? Panginoon, salamat dahil kayo'y nariyan sa aming tabi. Kayo'y nasa aming puso, nasa aming isip, nasa kapaligiran. Kaya meron kaming maaaring sulingan, lapitan, sundan sa mga oras na kami na mga problema. Pakatibayan niyo po ang aming loob, payapain niyo po kami, at sa sandaling ito'y pakalinisin upang tumanggap na inyong mga pagtuturo, pagtutuwid, paggabay, pagpapaliwanag, nang sa gayon ang inyong pong magandang kalooban ng siyang maghari sa aming buhay. Kayong mangusap, kayong mangaral, hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. What to do with problems? Ano nga ba ang pwede at dapat gawin? Unang-una, accept problems as parts of life. Dapat tanggapin na ang buhay talaga may kakambal na mga problema. Ganyan talaga ang buhay. Ecclesiastes 1:8, all things are wearisome, more than one can say. Nakakapagod ang napakarami mga bagay at yan ang katotohanan sa buhay. But it's very important to look up to Jesus. John 16:33, in this world you will have trouble, sabi ni Jesus, but take heart, cheer up, I have overcome the world. Huwag kayong magtaka kung kayo'y datnan ng mga problema, pero pasiglahin nyo ang inyong mga sarili, palakasin nyo yung mga loob, kasi napagtagumpayan ko na, sabi ni Jesus, ang sandaigdigan at ang lahat ng mga suliranin, kadiliman, kapangitan, at mga kasakitan ng daigdig. Pag may problema, dapat ang sagot natin, naturally. Mas hindi natural na walang problema. Dahil yun talaga ang naging kakambal ng buhay, lalo na ang tao ay nawalay sa Diyos. But do not worry. Pag may problema, huwag atupagin ang mag-alala. Kasi walang nakakalutas ng suliranin sa pag-aalala. By worrying, you don't change a thing, you can only make things worse. Luke 21:14, make up your mind not to worry. Magpasya kayo na huwag maging balisa. Huwag mag-alala. It's a decision. It's a choice. As you can see, sabi, make up your mind. It's imperative. Isang utos, ibig sabihin, doable. Pwedeng gawin. Worrying is a habit. Yung mga lagi nag-aalala, lagi namang problema, lagi nag-iisip, kostumbre yan nakaugalian, nakasanayan. And anything that is learned can be unlearned. Pag nasanay tayo, natutong mag-alala, pwede rin tayong magsanay sa kabaligtaran nun na huwag mag-alala. Sasabihin niyo ba, alam nga namang hindi ako mag-alala. O, ano naman ang pala nyo, kaaalala, kaiisip, meron bang nangyari? Na-solve ba? Philippians 4:6, don't worry about anything, but pray. Pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Pag may pinoproblema, pag may suliranin, pag may challenge sa buhay, don't worry, sabi ng Philippians. Why worry when you can pray?
Imbes sayangin mo at ubusin ang iyong lakas sa pag-aalala, pagkabalisa, pamamroblema, manalangin ka. Yun, may mapapala ka doon. Sabi, pray about everything. At manalangin mula sa isang mapagpasalamat na puso. Kahit may problema ka, magpasalamat sa mga dapat ipagpasalamat. So, ina-acknowledge mo, tinatanggap mong may problema ka, pero mas tinatanggap mong mas malaki naman dapat ipagpasalamat sa Diyos. May problema ako dahil meron akong utang na babayaran, wala pa akong pera. Pero magpasalamat ka, buhay ka pa, pwede ka pa maghanap buhay, may solusyon pa yan. At biruin mo, may nagpautang sa'yo, di ba malaking pasalamat yon na may nagtiwala sa'yo? Nung nangangailangan ka, may nagpautang sa'yo, so nakaligtas ka sa pangangailangan na yon. So ba't naman hindi ka makakaligtas uli sa pangangailangan ito? So sabi, with thankful hearts, offer up prayers and requests to God. So meron kang problema, sa palagay mo at sa abot ng iyong isip ay ito ang solusyon, di hilingin mo sa Diyos. Kasi alam naman ng Diyos yun. Kaya sabi niya, sa halip na kayo mag-alala, manalangin kayo. Dalhin niyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan nang may kalakip na pasalamat, hindi reklamo. Marami kasi humihiling nga sa Panginoon, pero ang kasama reklamo, in the spirit of reklamo. Pasalamat. Dahil laging may dapat ipagpasalamat. Buhay ka pa. Meron ka pang mga resources. Meron pa tayong isip. Katulad ng mga namamroblema dahil namatayan ang mahal sa buhay. Anong pagpapasalamat doon? Tatanong nila. Well, ipagpasalamat mo na nakahiram ka ng mahal sa buhay. Pinahiram ka ng Diyos ng anak, ng asawa, ng kapatid, kaibigan, ng partner. At ngayong binawi na, huwag kang magreklamo sa Diyos. Magpasalamat ka at pinahiram ka. At mag-request ka ngayon na aliwin ka, pagalingin ang sugat ng iyong puso, turuan kang makapagpahinga sa kalungkutan, yun ang hilingin mo. Pero, laging magpasalamat. Nadapa ka ngayon, ano ipagpapasalamat mo? Kahapon, di ka nadapa. Last week, hindi ka nadapa. Ngayon lang. Kinakalimutan natin kasi yung mga blessing. Kaya nagiging napaka-negative ng paningin natin sa buhay. Pray. Then concerning what you can do, do. Concerning what you cannot do, leave it up to God. Matapos manalangin, matapos na huminga sa Diyos, matapos na mag-unburden sa Diyos, humiling, mag-isip na. Alin ang pwede kong gawin sa mga hiniling ko? Lord, bigyan niyo po ako ng income. O ano pwede kong gawin? Pwede ba ako magtinda? Pwede ba ako mag-buy and sell? Pwede ba akong mamasukan? Then gawin mo na. At yung hindi mo kayang gawin, yun ang ipasa Diyos. Dalawa lang naman ang pwede natin gawin sa buhay. Yung kaya at yung hindi kaya. Yung kaya ay kayanin, gawin na agad. At yung hindi kaya, yun ang ipasa Diyos. Ang problema sa marami, yung kaya nila ipinapasa Diyos. Kaya hindi dumadating ang solusyon. Because God will not do for you what God has empowered you to do. Nakita niyo si Pedro nung nakakulong, bibitayin kinabukasan, nagpadala ang Diyos ng anghel sa kulungan. Anong ginawa ng anghel? Ginising si Pedro at pinatayo. Hindi binuhat kasi kaya ni Pedro ang tumayo. Nilagot ng anghel ang mga kadenang bakal. Bakit? Kasi hindi kayang gawin yun ni Pedro. At sabi niya kay Pedro, magbihis ka. Lalabas tayo sa kulungan ito. Hindi siya binaby-baby at binihisan. Kasi kaya niya magbihis. Pagkatapos binuksan ng anghel ang pinto ang bakal, kasi hindi kayang gawin yun ni Pedro. At sabi ni ang anghel, maglakad ka na, umuwi ka na. Hindi siya binuhat. Kasi kaya niya maglakad. Sa pag-solve natin ng mga problema, mga kapatid, una niyong isipin, what can I do? What has God empowered me to do? Ano mga ibinigay sa akin ng Diyos para ko ito ma-solve? At gawin. Huwag ipasa Diyos, huwag iasa sa iba,
yung kaya natin gawin. Kaya ang tagal-tagal na mga solusyon hindi dumarating, nasa kamay pala natin, hindi lang natin ginagawa ang tama. Parang yung babaeng balo na namatayan ng asawa, walang maibayad sa utang, yung anak niya, kukolektahin na ng mga nagpautang, yun na ang bayad, yung anak niya. Nagpunta siya sa propeta, sabi niya, ano pong gagawin ko? Namatay ang aking asawa. Wala ako kapera-pera, ang mga anak ko, kukuhanin na nagpautang, magiging alipin na sila. Pumunta siya sa propeta, maaaring umaasa siya'y tutulungan, bibigyan ng donasyon. Ang sabi ng propeta sa kanya, ano bang meron ka sa bahay? Sa bahay mo, hindi sa bahay ko. Anong meron ka sa bahay mo? Sabi ng babae, konti pong langis. Walang-wala po kami pero merong konting langis. Sabi ng propeta, o bueno, manghiram ka ng maraming mga palayok, mga jar, sa kapitbahay mo. Isalin mo doon yung konti mong langis. At ginawa nga niya yon. At doon nangyari ang himala, hindi na ubos-ubos yung langis na isinasalin hanggat may mapagsasalinan pa. Tumigil ang dumalo yung langis nung wala nang masisidlan. So what did that widow have? She had a little oil and she also had goodwill among her neighbors na nagpahiram sa kanya ng mga lalagyan. What do we have? Pag may problema tayo mga kapatid, ang unang solusyon, what do I have? What has God given me that I can use to solve the problem? May utang ako, kailangan kong bayaran. Ang iisipin mo agad, uy, may savings ang aking ate. Uy, may savings ang kapatid ko, uutangin ko. Meron ka pa naman pwedeng ibenta. Meron ka pang katawan na pwede magtrabaho. Ang iisipin mo agad kung ano ang meron yung iba. Kaya hindi na solve ang problem. Higit sa napakarami natin mga problema, kaya nating lutasin. Nalulumbay ako, nalulungkot ako. Anong gusto mong gawin ko? Mag-sirko-sirko sa harapan mo para ka sumaya? Di pasayahin mo ang sarili mo. May kakayaan kang gawin yun. May sakit ka. Kaya mo namang kumilos. Kumilos ka, huwag mong iasa sa iba. Ang iasa mo lang yung talagang hindi mo na kaya. Meron kang gustong bilhin, wala kang pambili. Pagtrabahuhan mo, hindi aasa ka sa hingi, aasa ka sa awa. Kailangan solvein mo yan because binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. Ang lagi lang nating tendency, lumapit sa propeta, walang-wala po ako. At ang sagot sa kanya, ano bang meron ka sa bahay mo? Gamitin mo yun. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, binibigyan kanya ng kakayanan. So solve what you can, and what you cannot solve, leave it up to God. At tanggapin mong parehong, yung kaya mong solve at hindi mo kayang lutasin, parehong alam yun ng Diyos. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy.